Magandang araw mga kaibigan, mga kapatid. Tayo yung muling mag-aaral ng salita ng Diyos patungkol sa Bible and Science, Part 3. Okay? Basahin natin yung verses. By the word of the Lord were the heavens made, and all the hosts of them by the breath of His mouth. Psalm 33 verse 6. Kung naalala nyo sa Part 1, nabanggit ko yung patungkol dun sa creation ng Panginoon, di ba? Na dinideclare niya lang, sinasabi niya, let there be light, let there be firmament, mga ganun, let there be. Dinideclare niya lang. Kaya sinabi rito sa Psalm 33 verse 6, nasa pamamagitan ng kanyang bibig, sinabi niya, okay? By the word of the Lord. And then, sa Hebrews 11:3, the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Dito, pinapaliwanag dito na ang lahat ng nilikha ng Diyos, okay, invisible and visible, ay kinokontrol o nasa control ng Diyos. Okay? Iningatan niya yung kanyang creation. He sustains His creations. Okay? Ang title ng ating lesson ngayon is about the conflict. Okay? The conflict. Bible and Science, the conflict. Okay? Dito, sabi rito, the contradictions and seemingly contradictions between Bible and some science books teachings. Science harmonizes to the declaration of the Bible and to the wisdom of God, the Creator. Okay? Ang siyensya ay umaayon sa deklarasyon ng Biblia o sa deklarasyon ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng vice versa na ang salita ng Diyos ay umayon sa siyensya. Hindi ganun. Dapat ang siyensya ay umayon sa salita ng Diyos. Yung unang contradictions na pag-uusapan natin, directly, sinasabi ko, ay yung patungkol sa evolution theories. Okay? Na itong evolution theories ay contradicting the Word of God dun sa Genesis chapter 1 and 2. Okay? Ito yung number 1, Creation versus Evolution Theories by Charles Darwin. There are 6 categories of evolution according to Kent Hovind. Etong si Kent Hovind, meron siyang doctorate degree sa education. There are 6 categories of evolution according to Kent Hovind. Okay? Number 1, cosmic evolution. The origin of time, space, and matter. The Big Bang. Number 2, chemical evolution. The origin of higher elements from hydrogen. Number 3, stellar and planetary evolution. Tungkol sa stars and planets. Okay? Number 4, organic evolution. Origin of life, that life starts in a single cell. Number 5, macroevolution, changing from one kind of animal into another. And number 6, microevolution, variations within kinds of animals. Ayon kay Kent Hovind, yung 1, 2, 5, ito yung mga sablay. Ang tama lang dyan yung number 6, yung microevolution, variations within kinds of animals. Okay? Na itong 1 to 5, ito ay against dun sa creation na nakasulat sa Genesis chapter 1 and chapter 2. Okay? Ang tama lang dyan yung microevolution na nagpapaliwanag na yung isang animals, o two kinds of animal, isang kind of animal na halimbawa aso, dumami yung aso, sa tagal ng panahon, thousands of years, nagkaroon ng iba't ibang lahi yung aso. Pero nanggaling lang yon sa isang klaseng aso na nilikha ng Diyos doon sa Genesis. Ayon kay Charles Darwin na yung tao ay nanggaling sa animal, particularly doon sa unggoy.
Ito yung picture sa baba, yung progression, kung paano yung unggoy unti-unti naging tao by millions of years. Ganon. Okay? Pero sa Bible, mali yan, sablayan. Kasi, sabi dun sa Genesis chapter 1, verse 24 and 26, na man and animals have different time of creation. Okay, sabi dun sa Genesis chapter 1, verse 24, and God said, let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle and creeping thing, and beasts of the earth after his kind. And it was so. Okay? And then sa Genesis 1 verse 26, yung para sa tao naman. And God said, let us make man in our image, after our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea and the fowls of the air and over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So, magkahiwalay ng creation yung animals at saka sa tao. Okay? Sabi rito, man directly created by God in His own image. Sabi dun sa Genesis chapter 2, verse 7. Sabi rito, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Talagang merong difference. Bukod sila ng oras at bukod sila ng karakteristik ng pagkakalikha ng Diyos. Okay? Bukod yung pagkakalikha ng hayop sa tao. Okay? Ito ay nagko-contradict dun sa katuruan na ang tao galing dun sa unggoy. At yung mga unggoy na ito ay galing daw dun sa class mammalia. May mga classes yung mga creation ng animals. Okay? Doon yung kay ayon kay Charles Darwin. Okay? Dito naman, itong mga verses naman na ito ay ito yung seemingly contradiction, pero hindi naman siya contradiction. Ito yung mga verses, 3 verses lang to. Okay, babasahin ko isa-isa. Sabi rito, where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. Matthew chapter 2 verse 2. Kung naalala nyo yung aking lesson during bakasyon, patungkol doon sa Star of Bethlehem. Okay? Na kung iisipin mo na yung dapat hindi star to the planet of Bethlehem, di ba? Parang ganoon eh. Bakit star? Okay? It's seemingly na may mali. Okay? Pero hindi yan contradiction. Okay? Hindi yan mali. Okay? Papaliwanag ko na yan sabay-sabay sa susunod na slide. Pero number 2 muna, ito yung the shape of the earth sa Isaiah 40 verse 22. Sabi rito, it is he that sitteth upon the circle of the earth. Pero dun sa explanation sa science ngayon, the earth is spherical in shape. Nabanggit ko na rin ito yung spherical in shape. Hindi yan contradiction sa sinasabi ng Bible. Okay? Mamaya, dun sa next slide yan. Okay? Number 3, yung patungkol dun sa balyena, yung whale. The whale is a fish. Sabi dun sa Jonah chapter 1 verse 17 at saka dun sa Matthew 12:40. Okay? Big fish. Pero sa science, sabi, whale is a mammal. Parang sinasabi ng iba, may mali sa Bible kasi hindi naman talaga isda yan di ba? Okay, ito yung paliwanag diyan. Ganito, kasi nung unang panahon, nung ginawa ang Bible is from from 1500 BC to 100 AD. Okay? Yan yung time ng difference kung kailan simulang nagawa yung Bible at kung kailan natapos. Kasi ang Bible ay compilations of the books. 66 books. Okay? Compilation yan. Simula doon sa 1500 BC to 100 AD. Kailan ba nagsimula yung English language? Yung English language nagsimula lang yan 500 AD. Ang laki ng difference, di ba? 180 natapos yung Bible.
Ay, yung English nun wala pa. After 400 years, saka lang nagkaroon ng English. And then, yung theory ni Charles Darwin na pinag-aralan niya, okay? Si Charles Darwin, pinanganak noong February 12, 1809. Namatay siya April 19, 1882. Okay? Ang layo ng difference ng mga ano na yan, ng mga time na yan, ng taon na yan, na hindi mo pwedeng i-compete yung English language doon sa Hebrew and Greek language. Okay? At lalo na si Charles Darwin doon sa katuruan ng Bible. Okay? So hindi yan mali in Bible classification compared dun sa theory ni Charles Darwin na nakalagay sa science books. Yung mga asosasyon ng mga scientists, di ba pang mga associations dito sa mundo sa atin, ay nagbibigay sila ng tributes sa mga sa mga scientists natin. Katulad dito kay Galileo Galilei. Okay? Tinatawag nilang father of science to si Galileo Galilei. 1609, Italian scientist. Itong si Galileo Galilei ay siya yung nagkaroon ng idea na ang liwanag ay may takdang bilis, speed of light. Kaya nag-experiment siya na sukarin yung speed of light. Ang gamit niya lang yung gasere. Yung kanyang experiment ay medyo malayo dun sa katotohanan. Sa panahon natin, meron takdang speed ng ang liwanag. Ito yung batayan ng mga scientists sa pagsukat ng panahon. Diba? Pati yung calendar natin, yung mga eclipse, diba? Yung conjunction na nangyari nung December 21, nasusukat nila yan. Nagsimula yan lang sa experiment ng pagsukat ng speed of light. Diba? Binibigyan nila ng tribute yung mga scientists katulad ni Galileo Galilei. Tapos yung nag-imbento ng telepono na yung mga telephone company katulad dito sa atin, PLDT, inaalala na si Alexander Graham Bell. Okay? Na nagbibigay sila ng tribute na pinapatay nila yung system nila for within 5 minutes yata. Para alalahanin yung kanilang nagawang imbensyon na pinapakinabangan natin ngayon. Okay? Meron pa yung yung nakaimbento ng eroplano. Yung Wright brothers. Orville and Wilbur, Wright brothers, na sila yung nagkaroon ng idea kung paano makakalipad ang tao gamit yung machines. Okay? Pero kung kung titingnan mo kung sino nakaimbento ng aeronautics, may lalabas na na pangalan. Si Sir George Cayley. Okay? Pero palaging mag-uumpisa yung kwento doon sa Wright brothers. Pagbibigay tribute doon sa unang nakaisip ng idea ngayon. Okay? Yan ang kumbaga ang mga tao, ang mga scientists natin, nagbibigay sila ng tribute sa mga naunang mga scientists na nakadiscover, di ba? So therefore, dapat lalo na sa Diyos na naglikha ng lahat ng bagay na pinapakinabangan natin. Nagbilang respeto sa salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan. Yan ang sinasabi dun sa John 17 verse 17, ang sabi ng Panginoon Kristo, sanctify them through thy truth, thy word is truth. Na ang salita ng Diyos ay katotohanan, na magbibigay sa atin ng kaalaman, magbibigay sa atin ng kalakasan, physical, spiritual, ng wisdom, di ba? At higit sa lahat, ang magbibigay sa atin ng kaligtasan, na tayo ay magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos na naglikha ng lahat ng bagay. At yan ay sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Doon sa mga kaibigan natin na hindi pa nakakilala kay Kristo o
wala pang personal na pagkakilala sa Diyos, ay kinakailangan natin si Kristo. Kinakailangan mo si Kristo na siyang namatay na pako sa krus dahil sa ating kasalanan. Na kung tatanggapin mo lamang siya, magsisisi ka ng iyong kasalanan, ikaw ay kanyang papatawarin at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan at ikaw ay magiging anak ng Diyos. Okay? Doon sa mga kaibigan natin, siguro sa next, ang pag-aaralan natin ay patungkol naman sa history ng Biblia, Bible history, and the King James Version. Palaging King James Version yung ginagamit kong Bible, ng mga pinapakita kong verses dito. Yun ang pag-aaralan natin. Kasi, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kaliwanagan sa ating pag-aaral. Diba? Ito yung batayan natin ng katotohanan ng buhay, ang salita ng Diyos. Okay? Maraming pong salamat sa inyo mga kaibigan, mga kapatid. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon.